Sa ilalim po ng batas, lahat po tayo, 'di ba, member ng PhilHealth. Pero ano po yung pero do'n, kailangan pa rin mag-register, tama po ba? Well, tama po kayo, Ma'am Cheryl, no? Bagamat sinabi sa batas at deklarado na sa Universal Healthcare Law, basta Pilipino ay miyembro po at ibig sabihin, meron tayong health insurance mula po sa PhilHealth. Pero syempre, no, para hindi na maabala, makaiwas sa hassle yung mga kababayan natin, mahalaga na tayo po'y rehistrado at katunayang rehistrado tayo, meron tayong PhilHealth ID number o PIN na naka-assign po sa atin. Mahalaga yan, Ma'am Cheryl, sapagkat yan ang ginagamit natin na identifier sa isang miyembro kapag siya ay nakikipagtransaksyon sa PhilHealth, lalong-lalo na kapag siya ay mag-a-avail ng benepisyo. Kaya yan ang paalala natin, Ma'am Cheryl, mahalaga registered tayo. Hindi nga lang dyan natatapos, Ma'am Cheryl, kung registered tayo, dapat panatilihin nating updated yung atin pong membership profile. Makakatulong din yan para makaiwas tayo sa maaaring hassle kapag tayo mag-a-avail na ng benepisyo. Mhm. Okay. So, lahat ay kailangan magrehistro, baka pati mga baby irehistro. Okay, sino-sino ang dapat magparehistro, Sir Ray? Yes, oo, nabanggit mo yung mga baby, ano? Alam mo ba, Ma'am Cheryl, na kapag pinanganak ang isang baby, no, sa isang mag-asawang Pilipino, alam mo ba na kahit hindi pa siya na-register sa PhilHealth, meron na po siyang benefit entitlement agad sapagkat sagot ng PhilHealth yung kanyang newborn care package, no? So, pero yung mga dependents, yung mga anak po natin, sila po ay nadedeklara natin as dependents, no? Kaya mahalaga tayong mga principal members ay rehistrado at may record sa PhilHealth. So, sino-sino ba ang dapat parehistro? Siyempre, lahat po ng mga Pilipino 21 years old and above, no? Dapat tayo ay may sariling tala na po. Ngayon, kung meron tayong mga dependents, lalo na po mga anak, marerehistro din sila sa PhilHealth kung sila i-declare natin as our dependents. Kasi in the process, maa-assign na rin sila ng PhilHealth ID number nila kahit dependent pa lang sila. At kapag dumating na sila sa age of majority, sila ay nag-21 na, magta-transition na lang sila from being a dependent to a principal member pero using the same PhilHealth ID number na. Mhm. Okay. So, 21 years old pataas dapat magparehistro. May trabaho or wala, ideally dapat magparehistro po. Tama ka, Ma'am Cheryl, no? May trabaho o wala, ano man yung katayuan natin sa buhay, ano po, ay dapat magparehistro po tayo. Yan ang ating panawag, mahalaga yan kasi dapat lahat ay maitala, ma-register natin ng mga Pilipino sa programa. So, gaano pa po karami ang hindi narirehistro sa dami ng populasyon natin? Well, siguro wala ako ng exact figure ano, pero siguro meron na lang Ilang mga porsyento? 7 to 6 to 7% no ng porsyento ng buong populasyon ng Pilipinas ang kailangan nating ma-register. Pero alam nyo ba, Ma'am Cheryl, marami diyan ay mga anak ng mga miyembro, hindi lang po natin nadedeklara. Mhm. Okay. So, pagsta ayan mga kapatid, take advantage. 21 years old, may trabaho or wala, pataas, ay kailangan magparehistro. Kailangan may pinanghahawakan na kayong PhilHealth number para naman hindi na in case na ayaw naman natin na magamit nyo yung membership na yan. Yan ang membership na ayaw natin magamit. No, yung ibig sabihin, ayaw natin maospital, Oo. ayaw nating magkasakit. Pero para in case po na maospital tayo, ay hindi na mas hahaba pa yung proseso sa pag-check ng inyong record, ano po. Mhm. Mhm. Ngayon, paano ba magre-rehisto? Paano ba pinasimple na ba ito, Sir Ray? At ano yung mga kailangan? Ma'am Cheryl, bago ko sagutin yung question na yan, gusto nating ipaintindi no, at ipaalala sa lahat ng mga kababayan natin na kapag hindi tayo rehistrado o kaya hindi natin naalaala yung ating PhilHealth ID number, hindi po yun dapat maging hadlang para ma-avail po natin yung atin pong mga benepisyo. Kasi itinakda rin, itinadhana rin sa Universal Healthcare Law na
kung walang PhilHealth ID, no, o kaya hindi siya registered, dapat makagamit pa rin siya ng benepisyo. Kaya nga, sakasakali lang, no, meron tayong kababayan, hindi pa registered, pero natugod sa mga ospital, no, at siya ay na-confine. Meron kaming mekanismo at meron kaming intindihan sa mga accredited health facilities na kapag yung pasyente hindi pa registered sa PhilHealth, i-assist po siya na marehistro habang sila po ay naka-confine. So meron kaming coordination doon sa mga malapit na tanggapan ng PhilHealth, irerehistro po natin yung pong pasyente natin na hindi pa registered. So in the process, marerehistro siya at bago siya lumabas ng ospital, magagamit niya yung kanyang PhilHealth benefit. Now, punta tayo dun sa paraan ng pagpaparehistro. Well, traditionally, ginagawa po natin yan sa atin pong mga tanggapan ng PhilHealth, yung tinatawag na local health insurance offices. No? So magsadya lamang po sa mga local health insurance offices, mag-fill up po ng maliwanag, no, na pagkakasulat doon sa ating PhilHealth Member Registration Form o PMRF. So ito po ay sisiyasatin, checkin po ng ating pong mga kasamahan sa tanggapan at kung ayos po ay i-encode po ito sa ating system. Kung halimbawa, nakalimutan lang po ninyo na kayo pala member na, so malalaman po doon na kayo may record na, bibigyan na lamang po kayo ng inyong ID at i-update po yung inyo pong profile. Pero kung hindi pa talaga kayo rehistrado, kayo po ay irirehistro at a-assignan po kayo ng PhilHealth ID number o PIN. At bago kayo lumabas ng opisina, bibigyan na ho kayo ng inyong sariling ID at ng member data record po. Yun, pwede na rin gawin po yan, no, sa ating PhilHealth member portal. So may kailangan lang may internet, laptop o kaya ay smartphone, no, i-access po yung PhilHealth member portal at maaari pong magrehistro din doon. So wala na pong dokumento na kailangan nilang ihanda? Well, meron naman, Ma'am Cheryl, kasi basic naman ito, no? Kailangan na makapag-present na. Pinakamabuti, makapag-present ng any valid ID. Kasi, siyempre, kailangan nating matiyak na kung tama ba, no, yung pagkakasulat niya ng kanyang pangalan. Iniiwasan kasi natin dito, Ma'am Cheryl, yung pong yung may encode nating pangalan nila mali, no? So dapat accurate yung record na maipapasok natin sa PhilHealth database. So basic naman po 'yan na kailangan ay makapag-present sila. Any valid ID will do. Ngayon, kung meron silang idedeklara ng mga dependents po, hihingan po natin sila ng maliwanag na kopya. Kung ang idedeklara ay legal na asawa, siyempre maliwanag na kopya ng marriage certificate. Yung mababasa natin, no, yung mga nakasulat doon. Kapag ka mga anak below 21 years of age, yun ang mga pwedeng i-declare, no, as child dependent, yung maliwanag na kopya ng kanilang birth certificate. At kung mga magulang na 60 years old and above, maliwanag na kopya rin ng birth certificate ng miyembro na doon naka-reflect, no, yung kanyang magulang. So yan lang naman ang kailangan natin, no? Wala na tayong ibang hinihingi pa ng mga documentary requirements other than those. Paano po kung ay yung pong kababayan natin ay hindi pa miyembro, di po ba? Tapos na ospital, Yes. sabi nyo nga automatic yan, irerehistro na lang dun sa ospital na yon. Lahat. Tapos, Tama po kayo. opo, tapos to follow na lang yung mga documents. Opo, no? Merong very close coordination tayo, no, with the hospital staff at yung atin pong mga nasa local health insurance offices, no? So, pinapacilitate natin yan, Ma'am Cheryl. Normally naman ay naaasikaso yan at nako-comply yan ng mga nagbabantay sa pasyente, no? Pero kung hindi naman, syempre, merong pagkakataon para makolekt natin yung mga documents na yan. Pero ang mahalaga, yung pasyente ay narehistro at sila po ay makakagamit ng kanilang PhilHealth benefit bago sila lumabas ng ospital. Okay. Paano po, okay, yung klase ng membership po, mayroon tayo. Of course, meron yung mga sa pag-empleyado ka ay employer, no? Hati kayo ng employer na magbabayad.
Meron naman po, yung mga katulad namin ng mga talents or contractual, voluntary po yon, yung contribution. Tapos, Mhm. paano po kung walang kakayanan na magbayad ng membership? Wala rin nga pong trabaho. Mhm. Paano Well, Ma'am po ang Cheryl, proseso? yes, linawin ko lang po, no? Under the UHC law, broadly ay nakahati na lamang yung buong Philippine population sa dalawang membership categories, no? Yung isa ay direct contributors, yung isa ay indirect contributors. Yung binanggit mo na yung mga empleyado na merong employer, yun pong mga katulad ninyo, no, na nasa media, talent at may kakayanan, no, na magbayad ng contribution, napapabilang sa direct contributor. So, Okay. ang mabilis na parang criteria dito ay yung may kakayanan, no, na magbayad ng kontribusyon, nandun sila sa direct contributor. Yun naman pong mga walang kakayanan na magbayad ng kanilang kontribusyon o kaya yung kanilang PhilHealth coverage ay iginawad by virtue of a special law. Halimbawa, yung mga senior citizens ay nandun sila napapabilang sa indirect contributor. Ngayon, yung pong mga walang kakayanan na magbayad na nabanggit nyo kanina, ay doon sila mapapabilang. Dito sa indirect contributor, pangunahin, yun pong mga mahihirap nating mga kababayan na nakatala doon sa listahanan ng DSWD, yung mga nasa 4Ps, no? Sila po yung mga nasa kategorya na ito na walang kakayanan magbayad. National government po ang nagbabayad ng kanilang taunang kontribusyon sa PhilHealth. Mhm. So, kailangan po silang paano po yun? Kung hindi naman sila bahagi ng four-piece din. Oo, kasi talagang kami, pagdating sa mga mahihirap, no, sa mga indigent, talagang nagre-rely tayo doon sa listahanan, no, ng Mm. DSWD. Ngayon, kung yung kababayan natin sa kasakali ay mahirap pero hindi siya na-enumerate, hindi siya nasama sa listahanan, may paraan pa rin yon, Ma'am Cheryl, no? Kung sila ay maa-assess ng isang local social welfare officer o kaya kung at the point of care, no, nandun sila sa ospital, na-assess po sila ng isang medical social welfare officer, no, doon sa ospital, at sila po ay napatunayan na financially incapable, walang kakayanan na magbayad ng kontribusyon. Sila po ay irerekomenda na maging indirect contributor. So Mhm. ang tawag namin doon ay uh, indirect contributor financially incapable. So may proseso po kami dyan, Ma'am Cheryl. No? Pagka sila na-assess at sila na-recommenda financially incapable, no? I-issuean sila ng isang document, ang tawag doon, Certificate of Indigency. No? At pag meron na nito, itatala o irerehistro namin sila as indirect contributor financially incapable. So Mhm. sila po, yung kanilang contribution para sa taon na kasalukuyan ay sasagutin na po ng national government. Mhm. So pamahalaan na ang magbabayad ng kanilang kontribusyon, tuloy-tuloy yung kanilang pag-a-avail ng benepisyo. Ayan. So, wala pong rason mga kapatid na sabihin nyo na, naku, ayoko magparehistro kasi baka singilin ako, wala akong pambayad. Basta sabihin nyo lamang po yung inyong status, and I'm sure i-guide po kayo ng mga taga PhilHealth kung paano po ang gagawin dyan, ano, yung magiging status nyo. Alright, that's clear Tama. na. So, puntahan ko naman po, um, may mga pagkakataon na okay, member, nakakapagbayad sila, biglang nahinto kasi wala ng pambayad or nawalan ng trabaho, tapos biglang na-ospital. Pwede pa rin ba kahit naputol yung pagbabayad, makaka-avail pa rin ba ng benefits? Ang maiksing sagot dyan, Ma'am Cheryl, ay opo. Makakagamit pa rin po ng benepisyo. Sapagkat ginarantya, no, sa UHC law na tayo pong lahat ng mga Pilipino bilang miyembro ay eligible, no? Immediately, yun po ang terminong ginamit eh. Immediate eligibility. Ibig sabihin, agad-agad, no, dapat ay magamit yung PhilHealth benefit. Ibig sabihin lang yan, dapat kahit may kakulangan sa binayad na kontribusyon,
hindi. Dapat magamit muna niya yung kanyang health insurance benefit. Ngayon, baka kasi magkaroon ng maling mentality yung mga kababayan natin. Ganun naman pala, Ma'am Cheryl. Hindi na ako magbabayad. Hindi po. Oo. Oo. Kaya nga dapat ay idugtong agad natin to sa discussion natin. Aha. Sinabi rin po sa UAT law na dapat yung mga hindi natin nabayaran na mga contribution ay babayaran pa rin po natin yon. Ayun nga lang, may interest na. Kaya sana para maiwasan natin yon, dapat regular na tayong nagbabayad, no, ng kontribusyon. So ganun din pinapahalagahan ng batas, no, yung contribution natin. Kaya sinulat din talaga na kung meron mang hindi nabayaran, sige, dapat makagamit pa rin ng benefit. Kasi Pilipino yan di ba? Pero dapat babayaran pa rin po yun, no, together with interest. So para maiwasan natin yun, mabigat yun, lalo na yung interest. Sana ay i-update natin yung pagbabayad natin ng contribution. Pero Sir Ray, paano yun? Kunwari, okay, nagbabayad naman. Tapos bigla nga nawala ng trabaho 1 year. So ginamit niya. After 1 year lang, at saka siya nagkaroon ng trabaho ulit. So babayaran niya, babalikan pa yung 1 taon? Or Well, kailangan... technically, yes. Or kailangan mag-report na wala po akong trabaho ng buong taon. Babalikan ko pa yung 1 buong taon na yon. Paano kung minimum wage earner lang or under the table pa yung yung kanilang sweldo. status, or contractual lang. Well, balikan ko yung sinabi ko kanina, no? Kung talagang ngayon, as we speak, talagang meron tayong kababayan, no, na wala talagang pambayad ng kanilang PhilHealth contribution at talagang walang kakayanan, no, na mababayaran ito, na wala ng trabaho, na apektuhan yung kabuhayan, na naghirap yung pamilya. Sabi ko nga, meron tayong paraan, no, para ma-cover po kayo ng national government. Ang kailangan lang po, Ma'am Cheryl, ay ma-assess po sila ng local social welfare officer. Nang sa gayon, sila po ay ma-enroll natin as indirect contributor. Pero ang magbabayad ng kanilang contribution, pamahalaan na. So, yung current year, no, ay yun yung sasagutin ng national government. Hindi yan pamalagian. So, kasi baka naman, di ba, magkaroon na ng trabaho. Sabi mo nga, yung sumunod na taon, magkaroon na ng trabaho. Kaya niya na uli, no? Oo. Kaya niya na uling magbayad. So, yun yung mekanismo natin na dapat maintindihan ng mga kababayan natin. Talagang dumating sa punto, no? Biglang nawalan ng capacity to pay. Meron tayong paraan na nakalatag na para sa kanila. Ang kailangan lang po, magpa-assess po tayo doon sa local social welfare officer. Ang ibibigay nilang document, I think, yun nga, no? Certificate of indigency, na yun naman ang gagawin nating basis para i-enroll sila sa programa.